PP. Oras. Eksakto, en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Pinakakasuhan sa husgado ng katiwalian si Undersecretary Lloyd Christopher Lau ng Procurement Service, the Department of Budget and Management, kasama ang kasalukuyang Overall Deputy Ombudsman. Pambihirang pati siya nung matindi pala, no? At pati mga opisyal ng Farmally kaugnay sa pinakamalaking iskandalo sa pagbili ng mahigit 4 na bilyong pisong COVID test kits noong 2020. Ayun. Sa 87 pahinang desisyon na nilagdaan ni Ombudsman Samuel Martires, Yun. napatunayang guilty si Lau at 2 pang opisyal ng PSDBM sa kasong administratibo at kriminal. Dahil dito, nanganganib na matanggal sa serbisyo ang nasabing mga opisyal. Hindi, tinanggal to. Dismiss from the service agad to dahil may administrative kumbatsero eh. Oo nga eh. Grave misconduct. At Tanggal hindi yan, tanggal na to at hindi maliban na na lang kung wala nang posisyon. Wala na. Oo. Yung mga Wala na nasa sa gobyerno. yung mga nasa gobyerno pa, tanggal to at hindi na to makakakuha ng retirement benefits. Ayan, at bawal na rin silang humawak ng anumang posisyon Ayun. sa pamahalaan. Yan yung tinatawag na perpetual disqualification from holding public office. Yon. Batay sa resolusyon ng Ombudsman, malinaw din talaga mata nitong si Ombudsman Sam Martires, ano? Kaya medyo may kinakabahan eh. Oo. Yung mahilig sa sasakyan, may kinakabahan. Oo, dahil ang sabi nga ni Mother, nakakita ng probable ko. Ayun. Ibig sabihin malinaw ang mata. Batay sa resolusyon ng Ombudsman, malinaw na kumiling ang mga opisyal ng PSDBM sa Farmally. Yon. At ibinigay Ayun. sa kanila ang mahigit sa 4 na bilyong pisong kontrata kahit Yon. ang paid up capital nito ay mahigit sa 600,000 piso lamang at Ano pa? Ayun ang matindi. walang anumang karanasan sa pagkuha ng kontrata sa pamahalaan. Grabe, no? Matindi. Pero graph lang pala to. Billion-billion to ah. Oo, dapat yan plunder yan. Ako, Isyu ng bayan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2. Ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! It's a long weekend. Long talaga. Umpisa ngayon, wala nang pasok sa government at pati na sa mga public schools.
Sa... Oo nga pala. Oo, walang pasok. So parang holiday pala ngayon. Parang holiday. Tapos sa Lunes, holiday din. Ayan, yung Lunes ang talagang holiday. Yung dahil pula yun eh. Pula, ayan pula sa kalendaryo yun. Kinakabahan na. At pansinin po ninyo, at ako ang unang nakakita na yan ay pula. Nakita ko na yan noon pa lang, 7 pa lang ng Agosto. Oo nga ako na may umaamin doon. So ngayon po mistulang holiday dito sa Metro Manila, pero hindi ho holiday. Yan, mistulang. Kaya mistulang lang, wala hong pasok sa eskwela, wala hong pasok sa trabaho ang mga nasa gobyerno, pero sa pribadong sektor meron Meron. Baka sabihin kasi ng iba, hindi ako papasok ngayon para baliwala rin at hindi ako makakaltasan ng sweldo. Hindi ganon. Hindi. Dahil hindi, inuulit natin, hindi holiday. Hindi holiday. Kaya depende lang kung sa mga private companies na nagdeklara na maiipit din sila. Hindi na rin tayo papasok. Pero no holiday today, pero kahit na mistulang holiday, tuloy daw ho ang panguhuli ng MMDA ng number coding. Yan, may number coding. So ngayon pa, tatanong niya, ba't ba holiday? Sapagkat ngayon pong araw na to ang opening ng FIBA World Cup. Ayan, FIBA World Cup. Ano nga ba ibig sabihin ng FIBA, kumbachero? Ay, ba't ako tinatanong mo? JM, anya ka ba JM? Ano ba ang ibig sabihin ng FIBA? FIBA tayo na FIBA dito Teka, i-google na lang natin. Ito kasing FIBA kumbachero magugulat ka, ba't FIBA ang tawag dito International Federation of Basketball to International Basketball Federation. Di IBF dapat. Ba't ba nakikialam tayo? Pero yan daw pala ang unang dahil French pala. French yan. Mga Pranses. Federation International de Basketball. Yan pala yun. Kaya FIBA World Cup. Ulitin lang natin, ito po isang napakalaking event, sporting event. At dito, ginawa pagkatapos ng ilang taon? 45 years. Wow. Alam mo ba kung ito, may magaling tong Manila Times Tingnan niyo po itong Manila Times. Makikita niyo po yung picture ng Manila Times. Yung mga taong yan. Ang magtotos ng magpapa-jump ball. Kumbachero, yung ceremonial toss. Ay si dating Pangulong Ferdinand Marcos. 1978 pala nang dito gawin ang FIBA World Cup. Tinan mo na yan. Oo nga, magaling tong Manila Times. Sabagay si Mr. Dante ang may-ari niyan sila nga nag-cover nung nagpunit ng sedula to si Andres Bonifacio. Ayun pa. At puti na rin ang buhok noon ni Dante. Noon pa. Oo nga, ang tindi nitong President Ferdinand E. Marcos Sr. tosses the ball at the FIBA World Championship in October 1978. So tama, 45 years ago, kumbachero. Sino ba yung nakamasid na yun na nakasalamin? Mukhang si Puyat yun Naalala mo si Gonzalo Puyat nung araw. Parang kamukha ni Kiko Flores pwede rin. Francis Flores. Baka siya yun, baka nagko-cover na rin siya. At yung nasa tagiliran ni Pangulong Marcos na kamukha ni Kon kala ko nga si Francis Arnaiz. Ang itsura, parang si Francis Arnaiz. So ganon din ang mangyayari mamaya. Si BBM baka pumunta rin si BBM. Si dapat pala parang i-reenact ito, maganda, matindi ang mga panyanyari, kumbachero. Well, anyway, ito po Pero wala pa ba tayong balitang ganun ang mangyayari mamaya sa opening? Dapat pala magtanong tayo. Mother, where is father? Hindi, pakitanong nyo nga, baka naman ang Pangulo pupunta talaga dyan. At baka kumbidado rin siya to do the ceremonial toss. Ayan, kaya po, importante po ito, all roads lead to Philippine Arena. Tinan mo nga naman itong Philippine Arena, no? Kinuwento nga pala kumbachero ni BBM
na andun din daw siya noon. Andun din daw siya. Oo, the FIBA World Championship, Marcos Sr. did the ceremonial toss for the openers at Araneta Coliseum. Marcos Jr. was then 20 years old. 20? 20. Sabi nga niya, I was there. Ayun, ayan na, tinaman na. I was there when my father first tossed the ball. I was there when my father first tossed the ball. Oh, yun. And I'm happy that I will be there. Ako yung masaya. Pupunta. Ako'y nasisiyahan na ako'y mapupunta doon. When the FIBA events, World Cup now, will return to the Philippines. Sa pagbabalik nito sa Pilipinas. Tama ka, kumbatsera. Mukhang ito. So, kaya naman, it would be an honor. Isang malaking karangalan. For me. Para sa akin. To reenact. Ayun. What my father did in 1978. So, naulitin ang ginawa ng tatay ko. Sinagot na ng Pangulong Bongbong Marcos yung tanong mo, kumbatsero. Kung pupunta ba siya, pupunta. Ayan na. Hindi lang pupunta. May reenactment na mangyayari. What happened 45 years ago. Kaya mga kababayan, hindi man tayo lahat magkakasya dyan sa Philippine Arena dahil talaga namang 55,000 ang seating capacity niya, kumbatsero. Pero hindi pa rin tayo kasya dyan. Panoorin natin lahat, saksihan natin lahat at makiisa tayong lahat. Ang suporta, yung pagsuporta ng mga mamamayan ang magbibigay ng tagumpay dito sa pag-host natin ng FIBA World Cup. Ang totoo, kumbatsero, hindi man tayo manalo dito. Gusto nating manalo ang Philippine team. Mas maganda. Pero yung matagumpay na hosting, maalala nila, iba pa lang mag-host ang Pilipinas. Ayun, nasa sa atin po lahat yun. Abangan po natin, mga kababayan, ipakita natin na ang mga Pilipino baliw na baliw sa basketball. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Oras po natin, Achi, Ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam Chap Gohun, 6:15 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Makatotohanan, balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Biyernes, August 25, 2023. Sa ulo ng ating mga ACS Balita. LRT2 may alok na libreng sakay para sa mga atleta at delegado ng FIBA World Cup. Pinoy students big winner sa World Robot Games Championship sa Thailand. At sa ating mga sports balita, puro sports na balita natin. Bakbakan sa 2023 FIBA World Cup simula na. Gila sasabak sa Dominican Republic. Presyo ng LPG nakambang muling tumaas sa susunod na buwan. Kung Sandro Marcos kumala sa NP, lumipat na sa partido ng airpot niya. At 16 anyos na binatilyo patay ng mabaril ng pulis. Nako! Sa Oplan Cita sa Rizal. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. 6:22 ang oras ngayon. Sa detalye ng ating mga balita, pahandog na free ride ang LRT2 para sa mga atleta at delegado ng 2023 FIBA World Cup na magsisimula ngayong araw sa Philippine Arena sa Bulacan. Kasama rin sa libreng sakay ang mga coach, miyembro ng FIBA World Cup Organizing Committee, volunteer, safety and security at accredited media. Ayon sa LR2 management, ipapakita lamang ang FIBA Pass para maka-avail ng libreng sakay
na magsisimula ngayong araw hanggang September 12. Alas 6:22 ang ating oras, naimbag na bigat kada kayo amina po, wag rin kayon, gising na. Muling nagningning ang galing na mga estudyanteng Pinoy sa World Robot Games Championship na ginanap sa Thailand. Ito ay makarang humakot ng 13 parangal ang mga estudyante mula sa Taguig Integrated School. Taguig ito ha, Taguig ha. Iyon Taguig. Alam mo na. Alam mo na ha. Taguig Integrated School, RP Cruz Elementary School at Senador Renato Compañero Cayetano Memorial and Technology High School. Napawang mga nasa Taguig. Aba, puro sa Taguig ha. At kasama rin itong Bansud National High School mula naman sa Bansud, Oriental Mindoro. Sa website ng Data Science and Technology Corporation, binati nito ang mga estudyante sa pinakita nilang galing, hard work, pagpupuyat na nagresulta naman ng malaking tagumpay. Ang Bansud National High School ang itinanghal na second runner-up sa innovative robot proxy fire at third runner-up sa football 4x4. 4 na estudyante naman mula sa Taguig Integrated School ang nanalo sa kompetisyon na kinabibilangan ni na Colleen Mayormita na nakakuha ng gold medal sa innovation, SDG junior category at copper medal, third runner-up at sa I-beam line tracing junior category. Ang iba pang estudyante na nakakuha rin ng gold at copper medal sa isina Dumdum Aldred Jacob, Ismael Tabernero. Mag-anak ko siguro yan. Pinsan mo siguro to Ismael Tabernero. Enrique Sabio Remolador. Franciel Dane Megal, Celestine Alexa Sadsad at maging itong si Baby Princesita Toto. Yan. Congratulations! 6:24 ang oras ngayon. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Handa na ang Gilas Pilipinas sa laban sa Dominican Republic sa 2023 FIBA World Cup sa Philippine Arena na arangkada ngayong araw. Magsisimula ang game match alas 8 ng umaga kung saan umaasa ang mga Pilipino ng unang panalo bilang best place Asian team sa torneo na magiging daan para mapasok sa 2024 Paris Olympics. Bandang alas 4 naman ng hapon ang pagsisimula ng game sa pagitan ng Angola at Italia. Ayon kay Coach Chot Reyes, isa sa mga importanteng bagay na kanilang gagawin ay maging mahinahon, mag-focus at ituon ang buong mindset sa ball game sa bawat laban. Alas 6:25 ang ating oras. Masantosya Kabuasanad sa kayo namin. Nagbangon gila, gising na. Merong bad news nakaambang tumaas na naman ang presyo ng LPG sa susunod na buwan. Sa pagtaya ni Arnel T, Pangulo ng Regasco, naglalaro sa 2 piso hanggang 4 na piso kada kilo ng LPG ang itataas, katumbas ng 22 hanggang 44 pesos sa kada 11 kilogram na tangke. Paliwanag ni Arnel T, tumaas ng $62 per metric tons ang contract price ng LPG sa world market. Magugunit ang bukod sa oil price hike at price surge sa bigas. Bumungad din sa pagsisimula ng Agosto ang 50 pesos na taas sa presyo sa kada tangke ng LPG. Oy, doon po sa mga pupunta sa Philippine Arena, ang bilin po ay agahan ninyo. Kung gusto nyong hindi ma-traffic, alas 12 pa lang daw po ng tanghali, bukas na gate. Bukas na okay, gate. Alas 12. So, pero ang event ay mamaya pang gabi. Ang opening kumbatsero, yung opening ceremony, mga alas 5 yata ng hapon. Alas 5 ng hapon. Pero yung game ng Pilipinas, Mother, nabigla ako dito nabasa ko yung nakalagay diyan alas 8 ng umaga yung laro, alas 8 ng gabi, alas 8 ng gabi yung laro ng Philippine team at saka ng Dominican Republic. Ang NLEX may advisory baka pwede mamaya makikita natin yung mga advisory mula sa NLEX. Yun. Nanumpa na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos bilang bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP. Ang PFP ay political party na kinabibilangan ng kanyang amang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung saan siya pa ay naging standard bearer nito nung eleksyon. Bukod
Bukod sa kongresista, kabilang na rin sa partido ang 14 na gobernador. Nakita ko sa picture si Governor Ebdane, Governor June Ebdane, Governor. At marami ding mga mayor bilang mga bagong miyembro ng partido. Amoy alak ang pulis na nakabaril ng 16 anyos na binatilyo dyan sa Rodriguez, Rizal. Sa report ni RH27 Noche Cacas, sinabi ng pamilya ng biktimang si John Francis Ompad na mukhang nakainom itong si Corporal Arnulfo Sabilio at ang kasama nitong sibilyan. Kinumpirma ni Rodriguez Chief of Police Lieutenant Colonel Ruben Piquero na isinalang na sa alcohol test si Sabilio upang matukoy kung lasing nga siya nang magsagawa ng Oplansita. Ayun. So sa Oplansita nangyari itong pamamaril sa 16 anyos na bata. Sinabi naman ni PRO4A Director Brigadier General Carlito Gases na sisipakin kaagad sa serbisyo si Sabilio kapag napatunayan na kapabayaan at pagjujuti ng lasing. Ayun. Ang naging dahilan ng pagkabaril sa 16 anyos na binatilyo. Susunod! Tito Boy! Nako, alam nyo ba kung gaano kahirap nang umalis ng Pilipinas ngayon? Ganun ba? Mahirap ba? May bago ngayong patakaran. Nakita mo ba yung listahan ng mga requirements pag aalis ka ng Pilipinas? Hindi na ba kasama yung yung picture ng graduation? Mukhang isasama. Nako, binabasa ko pala yung listahan kung ba't napagod na ako eh. Yung revised protocol kapag aalis ka ng Pilipinas, dahil nga daw po lumalakas na naman ang problema natin sa human trafficking. Ayun. Ngayon kasi ng mga kababayan natin magpapanggap na turista. Talaga, ganun. Hindi pala. Samantalang halimbawa, galing ka ng Singapore, kumbatsero. Ang pagdaan mo sa immigration, puro e-gate na halos kahit na dayuhan ka o local ng Singapore. Ngayon, ikuha mo lang kapag yung local ka, passport mo. Pag local ka, kumbatsero, dadaan ka sa... dahil nga sa karanasan natin sa human trafficking. Kaya tama-tama, magtatanong din tayo kung ano ba ang magiging itsura ng i-rehab na Ninoy Aquino International Airport. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. Oras po natin, Mr. Jelom Tang, Lakyampwa, 6:30 na ng umaga. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. .33 ang oras natin ngayon. Kasabi natin, kumbatsero, ang General Manager ng Manila International Airport Authority, si GM Brian Ko. GM, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning po, Katunying at Ka Jerry, at salamat ulit sa pag-imbita sa inyong programa. Opo. Always nice to be with you. Opo. Naku, naalala ko lang, nung mga nakaraang araw pala diyan sa NAIA nagdadatingan, yung mga higante, yung mga malalaking taong galing sa ibang bansa. Paano bang ginawa niyo? Hindi niyo, meron ba kayong instructions sa mga empleyado yung hindi makapagpigil sa pagpapapicture sa mga bisita natin? Opo. We know naman po, we're hosting the FIBA World Cup. We're very proud of that and we're a partner of the organizers. So make sure po na maayos ang pagpapacilitate natin dito sa mga ating mga basketball players at ang kanilang support team para po dito ma-successful na ma-host ng ating bansa ang World Cup. So normal naman po yun. We have protocols in place naman po for our employees, stakeholders, and other people na kapag may mga ganito tayong mga what we can say, mga VIP or commercial important people, talagang we give them the right courtesy and space na hindi naman po ma-violate ang kanilang, of course, privacy. But we know that, of course, given na sikat sila, of course, marami rin po talaga, not just the employees, but even the passengers that are around them, medyo, talagang iba yung interest sa kanila, especially yung mga kilalang mga players. So, but nevertheless, sinisiguro naman natin ng ating mga empleyado, very professional ang pag-handle sa ating mga... So, hindi naman bawal magpa-picture? Hindi naman po, as long as may consent naman po ng organizers. Meron kasi naalala ko, natandaan pa ba kung batsero, yung K-pop, yung Enhypen ba yun pangalan, Sir Brian?
Oo. Meron po yung parang pa-depart po yata sila. Tapos sa final security screening po nagkaroon na medyo yung kinapkapan pa. Kinapkapan ng babae. Nung babae sa OTS yata yun. Kinilig yata yung babae. Nakakita ng kamsamida. Opo. Nakita ng idol niya. Nakakita ng idol niya. So sa kapag katulad ngayon, makita mo ba naman kumbatsero si Yao Ming? Oo, laki pala ni Yao Ming. Laki pala ng puno ng kakabati. Hindi ba? Saka si Dirk Nowitzki, kumbatsero. Oo, nako. Kaya lang, mga retired na itong mga... Si Grant Hill, puro retired na yung mga binabagit. Pero kahit mga retired, yan yung mga sikat na players. Yung mga kilala po natin, mga retired na po. Yung mga players ngayon, medyo hindi na natin. Si Karim Abdul-Jabbar ho ba dumating? Pambira. Tatay na ni Brian yun. Yung nakapanal ko, hindi na. So, ang maliwanag, pwede naman kung papayag yung organizer o kaya yung mismong yung mismong tao, yung personality GM ano. Yes po, especially may mga ibang pasahero naman tayo doon. Basta properly coordinate with the organizer. Pero yung iba naman po kasi like may ibang teams that are very strict. May mga dumating din naman tayo mga teams na nag-private flight po, katulad po ng Team USA. Uh-huh. So, diretso naman po sila from their aircraft, diretso sila sa kanilang bus. Iba-iba po, marami po talagang players at teams na dumating ngayon. Most of them via commercial flight, but a handful po, may mga sarili-sariling aeroplano rin po. Tulad nitong, yung bang Turkish airline, meron ba talagang Turkish airline na bumibiyahe dito sa atin? Opo, sir. In fact, twice a day nga po halos the flight ng Turkish Airlines. So sila ang may non-stop flight papuntang Europe galing po sa Nigeria. Kasi yung karamihan ng European teams po sumakay po. Tama. Kaya pala yung European teams, kumbatsero, yung mga malalaking tao, ayan, sa Turkish Airline dumadaan, sumasakay, ano? Okay. Gaano karami, may napansin ba kayong pag-angat ng volume ng passengers natin dahil dito sa FIBA? Typically naman po kasi ang August at September, these are the leanest or yung pinakamababang passenger counts natin throughout the year. So far naman na-track natin in terms of the number of flights, marami po tayo flights na natatrack na sa mga 760 to 770 flights per day tayo. Pero in terms of passenger count po, in the last few days, from the norm na 130,000 tayo for passengers per day, ngayon nasa mga 125,000 passengers. Medyo bumaba, pero not as low naman po as the typical low season during the previous years. Pero syempre, medyo ba na rin po yung travel pattern ng ating mga pasahero since COVID-19. So ngayon, medyo pinag-aaralan natin kung ano na ba yung bagong peak season, ano na yung bagong lean season, and in fact, marami pa rin pong biyahe because of what we call of the revenge travel. So, we're not seeing any really lean season this year. So, medyo bumaba siya over the past few weeks, pero mataas pa rin po ang ating passenger count. So, ito palang ang FIBA World Cup ay mga players lang, yung mostly yung kasama sa delegation na dumarating at hindi ho nakakaimbita ng mga turista para manood ng live o ng actual. I'm sure pag may mga ganitong international hosting events naman po, meron din po yung effect na merong mga pasahero po na dumarating o yung mga spectators galing sa ibang bansa. So, kasama na rin po yun, kaya medyo hindi naman bumagsak na ganun kalaki ang ating number of passengers per day. So, in fact, sabi ko nga, nasa above 120,000 tayo. Usually, kapag lean season, nasa mga 115 to 112,000 lang dapat tayo. Dapat pala, pinukpok natin ng gusto dito kung batsero yung tourism din. Naalala ko, Sir Brian, hindi ba sa March next year, itong si Taylor Swift, merong pa-concert sa Singapore. Alam nyo ba, grabe po ang marketing ng Singapore. Bago ka makabili ng ticket, nung binuksan yung pagbebenta ng ticket a few months ago, kailangan nakabook ka sa hotel, nakabundle sa hotel kung batsero na pinakamababa, 4-star hotel nila.
Aba, intindi, ano? Matindi. Talagang pinakita ng, kumbaga, binigyan ng chance ng Singapore government yung mga hotel nila na tumiba ng gusto dahil kay Taylor Swift. 5 araw pala, yun eh. Dapat pala ginawa rin natin yun. Sa January, ang Coldplay ay meron dito, kumbachero. Dapat ganun din ang ginagawa natin. Ewan ko lang. Hindi ba Sir Brian, kapag may mga ganun... Sold out kaagad ang ticket eh. Okay, mga Pinoy yata yun eh. Coldplay? Baka hindi, mga Pinoy kako yung mga bumili. Pinoy. Pero dapat naikukuan din natin sa... nakakapangumbida rin ng mga... Tama, manunod ka ba ng Taylor Swift concert, Sir Brian? May ticket may ticket siya pupunta dito eh. may ticket mo ba kayo? Nanghingi ng ticket. Parang yung Singapore yan din pa yata niyan. Parang pagkakainis. Sold out na rin yata. Sold out po. Pagbukas po yata sold out na kaagad. Pambira itong si... Normal naman po yun ganun kapag may mga international events. Talagang napupuno ang flight. Napupuno po talaga ang mga hotel. Ito nga sana itong FIBA World Cup. Ganun sana naging effect na susundan halimbawa ng mga Chinese basketball fans. Diba? Yung kanilang hinahangaang national team. National team. Ang ganda sana, no? Di ba, next time. After 45 years, mauulit naman to eh. yung FIBA World Cup eh. Well, anyway, maiba lang po kami. Naglabas po kasi itong Interagency Council Against Trafficking ng revised guidelines para po sa mga Pilipinong papaalis ng Pilipinas. Ito walang pinipili kumbachero, kahit sinong Pilipino. Ikaw OFW, turista, starting September 3. GM, binabasa ko yung mga bagong guidelines. Napagod ako sa haba eh. Hindi ho kaya maging mitya ito ng congestion ng mga tao ng pila, lalo na sa immigration counters natin? Bali, tinitignan po natin yan ng mabuti dahil we are constantly working with the Bureau of Immigration DOJ dahil alam niya naman po yung mga linya o mga QC, yung mga talagang inaayos natin at binabawasan or pinapabilis para mas maging komportable ang pagbabiyahe ng ating mga pasahero at siyempre para hindi nila ma-miss yung kanilang mga flights, diba? Because minsan nagkakaroon ng mga ganyan issues. So, of course, we do understand the side of human trafficking. It's a very, nandiyan talaga ang risk. Nagkakaroon ng medyo natatraffic ang ating mga innocent Filipinos that are lured to going overseas na without the right papers to work, diba? So, but of course, we think DOJ is taking naman po a balanced approach in terms of trying to manage that risk, diba? So, hindi naman pwede yung sobra ka naman strict so that you curtail the right to travel of a person, diba? So, kaya we were assured naman po na, of course, with these revised guidelines, meron din naman po, I saw that Yusek Nicolas was able to issue a clarification na hindi naman dapat siya makatagal. It's more of a guiding principle to the immigration officers. They still have targets about how many seconds for the primary screening, how many minutes maximum for the secondary screening. So, because the discussions with them over the past few months was how to streamline po itong pag-screen sa ating mga pasahero para po mas maging convenient ang pagbabiyahe ng ating pasahero. But siguro we can also ask for a clarification from the IACAT and DOJ. But I know that for a fact that the goal naman talaga of that team is of course to protect our Filipinos from being trafficked. But at the same time, try to streamline the process po para ma-improve. Siguro meron lang kailangan clarify dito sa kanilang silabas. But we will be monitoring this closely with them in the next few days. On the average po ba sa ngayon, ilang minuto ang itinatagal ng isang pasahero sa immigration counter? Depende po depende kung turista. Kapag yung mga foreigners, medyo mas mabilis po kasi mabilis naman ang facilitate as long as kompleto na ang kanilang papers. Pero kapag mga Filipinos po, especially for first-time travelers, yun yung talagang meron tayong may ginagawang scrutiny or review. Pag first-time traveler talaga, no? Yes. Kaya dapat maglagay na lang ng gate doon, yung special gate para sa mga first-time travelers.
O baka naman discriminating yun, ano? Opo. Ginagawa po natin dahil like Terminal 3 po, start this year, we only had 26 immigration counters, but as of now, because of the expansion efforts, nasa 43 counters na tayo. Ang dami! Dami na pala. Opo. 65% Ano yan? increase tayo Isang ng kanyan? counters. Ano ba? Departure, meron kang 46, ganon? 43 po tayo 43? ngayon sa departure. 43. Galing sa 26. Nung January, 26 lang po yun. Tapos in-expand natin to 46 Abay, marami para na mawala pala. yung pila. So, we're expanding, of course, the lanes for Filipino travelers. Yun po yung pinakamarami natin. So, siguro no need to put a lane for the first time. It's more of pinarami lang natin yung lane. Pinarami na. Para po. Pero ang mga e-gates, GM? The e-gates naman po ng Bureau of Immigration, it's so far ngayon it's being used lang po sa mga arrivals. Wala pa po sa departures. Katulad lang na-mention yan, nasa Singapore talagang lahat by default uses the e-gates except that meron lang isang counter na para sa face-to-face kapag malaking pamilya ka or handicap, pero otherwise, e-gate. So, we've been discussing po with Commissioner Tantinco and Immigration kung kailan natin pwede gawin na rin yung departures. Masimulan sa mga may tinatawag tayong mga trusted travelers, yung mga sanay na bumiyahe. Good news tayo dyan. Nakausap natin kung Bachero, si Budget Secretary Amina Pangandaman, no isang gabi, siya na nag-open. Sabi niya, naglagay kami ng malaking pondo niyan para sa mga e-gates. Yes, it's part of their 2024 budget po. Ayun, para mas mabilis. Ang kailangan talaga, pag dumating ka sa airport, paalis ka man o parating, yung convenience, yung gagaan ng buhay ng ating mga travelers. Tama po. The main goal dapat is napakabilis ng kanilang pagproseso, check-in at papasok ng immigration at final security para longer ang dwell time nila dun sa loob. Mag-relax na lang sila sa loob. Siyempre, kapag nasa loob naghihintay ng flight ang ating mga pasahero para sa airport, mas maraming oras sa kanila para kumain, para mag-shop, para mas relax naman po ang kanilang feeling bago sila sumakay ng aeroplano. Hindi yung parang nagmamadali dahil nahabol ng budili. Opo. Okay, last na lang, GM. Kayo po ay OIC ngayon sa MIAA, nabalitaan namin yung naging desisyon ng Ombudsman kay GM Cesar Chong. Kayo po ba ay wala pang official appointment as a permanent GM? Sir, bali siguro sa DOTR yung best to answer that. But I think sila GM Cesar Chong is exhausting all means to try to clear their, of course, name yun sa kaso na hinaharap nila sa Ombudsman. But in the meantime po, designated naman po tayo ng ating board para maging OIC para hindi naman po ma-disrupt ang services ng NAIA sa ating mga pasahero. So, yun naman po. We can assure na tuloy-tuloy lang po ang trabaho ng NAIA despite all of these news that are happening. And you can you can expect from us po, of course, tuloy-tuloy ang mga programa to improve these things para po gumanda ang servisyo sa ating mga mananakay. Yes, sir. Yeah, maraming salamat po sa inyo. Gusto sa ibang pagkakataon, expound natin yung tungkol doon sa rehabilitation ng NAIA na. Pagtingin ko sa relo, wala na pala kami oras eh. Yes, we'll find out the time. Thank you, GM. Yes, sir. Si GM Brian Ko, OIC ng MIAA. Magbabalik pa rin po ang ACS Balita. ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Kumbachero, asa ka na? Biglang nawala si Kumbachero. Hi! Maganda morning! Anong araw ngayon? Anong araw today, Kumbachero? Today and every day is Smart Dishwashing Day! Yuhuu! At sa ating everyday dishwashing, syempre, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty ang linis dahil may double tanggaling formula. Kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. San ka pa? Yan ang Smart Dishwashing Paste. Sa plato, kaldero at plastic, linis, fantastic! Kaya number 1 ang Smart Dishwashing Paste. A product of ACS Manufacturing Corporation. ACS Balita! Sa ibayong dagat, binasag na po ni Russian President Vladimir Putin ang katahimikan sa pagkamatay ng nag-alsang Wagner leader. Nagpaabot ng pakikiramay si Putin sa naulilang pamilya ni Yevgeny Prigozhin.
Tinawag pa ng Pangulo ng Russia bilang talented businessman ng Wagner chief na nakagawa ng seryosong pagkakamali sa kanyang buhay. Sa teorya ng ilang analis, si Putin ang nasa likod ng pagkamatay ni Prigozhin bilang paghigante sa isinagawa nitong rebelyon. Maging si US President Joe Biden na hindi na nagulat sa pagkamatay ni Prigozhin sa plane crash at nagpahiwatig na si Putin ang utak ng asasinasyon. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Ano yung Balita. sinasabi mo, kumbachero? Yung listahan ng mga requirements? Tinignan ko nga pala, napakarami nga palang kailangan na. Abangan po nyo kung ano Totoo mga... ba ito? Kailangan pang magkasama sa dalawang bibiyahe. Kung may kasama. Kung lalaki at babae, kailangan ipakita ang kanilang marriage certificate showing their exact relationship. So paano na yung magjowa lang? Het, patay ka dyan. Paano kung ang kasama ni Het, jowa lang niya? Patay kang bata ka. Mamaya, abangan po ninyo kung ano pa ang mga dagdag na requirements pag kayo ay aalis ng bansa. Oras po natin, 6 minutes before 7 in the morning. Balitang makatotohanan. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Yeah! Uy, Mr. Franklin Lim ng Toyota Quezon Avenue. Magandang morning. Birthday ba niya? Happy birthday. Happy birthday, Boss Franklin. Boss Franklin. Hindi ba sila din sa Toyota Valenzuela? Sa kanila rin yun. Kuya Alex Flores, hindi mo na binabati si Boss Franklin. Pero nagdidikit tayo. Norbek Domingo ng Toyota. Batiin mo at ipagluto mo ng masarap na pansit si Bossing Franklin. Wala ba tayong Land Cruiser na black dyan na bulletproof? Ayan. Beke naman. May ganun na ba? May ino-offer bang ganun ng mga... Wala. Sa labas talaga na yun. Walang bulletproof. Ang magpapa-bulletproof doon, yung iba, yung aftermarket na. Ganun. Kaya yung binigay kay Sec. Kay Sec. Hindi direct ang galing sa dealer yun. Ganun pala. Yung mga bibiyahe, paalala lang natin kay Secretary, baka gagamitin mo itong bulletproof. Kung pumunta ka sa Bukawi, inanunsyo po ng NLEX Corporation na libre ang toll para sa mga Class 1 vehicle na papasok sa Ciudad de Victoria. Northbound exit po. Ngayon lang po ito Ayan. Ang oras, tandaan nyo, 12 Engineer Tony Nanggel, 12 p.m., 12 noon, hanggang 3 p.m. 12 to 3 lang. Para lang to sa Class 1 vehicle. Yung bang Land Cruiser na bulletproof, Class 1 lang yon? Class 1 pa rin yun. Class 1 pa rin yun. Kung mabigat Mabigat nga. Ito po para sa hindi naman opening. Mapapansin kasi kung bulletproof Sa bagay. Pagbaba ni Secretary. Malalaman, yan pala yung bulletproof, Sec. Dito ka sa class 2. Sec, kaya pala medyo parang na-flatan kayo. Ang bigat nyo. Ang bigat nyo pala. At ang dami nyong dalang gamot, Sec, Nagtitinda ba siya ng gamot? Ay, nako. Magandang umaga rin at maya-maya makakausap natin si Noli Ayala para mabigyan tayo ng kahit na overview kung ano mangyayari at pati na rin yung tsansa ng Philippine team na sasabak po sa Dominican Republic mamayang alas 8 ng gabi. Kayo po ba, paano kayo manonood ng opening? Itong opening ng FIBA World Cup sa TV, sa online o kaya naman pupunta talaga kayo doon sa Philippine Arena. Sabi ni ka Jerry Labasan, siya daw ay manonood sa radyo. Magaling. Magaling talaga to si Jerry Labasan. Hi, Ka Jerry. Kumusta ba si Tita Beth? Tita Beth, magandang morning, Tita Beth. Sabi ni Kuyang Mel Magno, ayon daw sa ikaw, 45 seconds lang per passenger. Dapat sa 45 seconds. Kung ganito karami ang hahanapin mo, mahihirapan tayong abutin lang ng 45 seconds to. Si Kuyang Mel Magno, hindi pala siya nagpa-picture kay Yao Ming. Pinicturean niya lang. Nakita mo ba, Mother? Ayan
muntik na palang sumayad sa kisame si Yao Ming. Oo, nako. Ayun, oh. Mata, sobrang laki. Ang ginawa ni Mel Magno, doon sa isang kasama niya, hawakan mo tong cellphone ko. Kunwari, sasalubungin ko si Yao Ming. Tsaka pinitikan. Ayun, oh. Laki. Laking tao, no. At malaki na tiyan ni Yao Ming, ano. Kasi panay ang kain daw ng mamulok. Malasa yung noodles. Siopaw. Mahilig ba sa siopaw? Tapos tumira ng nakapapanood ng Walk with Jan. Magandang umaga pala sa mga bumibiyahe ngayong umaga sa northbound ng NLEX. Grabe daw ang traffic sa Mekawayan hanggang Marilao. Ay, bakit? May nire-repair daw na tulay kagabi pa traffic hanggang ngayon hindi pa tapos yung ginagawa. Naku po. Ano ba namang aabutan tayo dyan? Aabutan tayo. Bilisan nyo kung sino man ang gumagawa ng tulay na yan sa NLEX. Ito, kumbatsero, yung binanggit mo kanina na isang teenager na nabaril ng isang pulis! May follow up po ang ating RH52 na si Edniel Parosa. Pinuntahan po niya ang burol ng biktima dyan po sa Montalban, Rizal. RH52 Edniel Parosa. Come in, Edniel! Jerry at Anthony, magkahalong ginagpis at pagkalito. Itong patuloy na nararamdaman ng pamilya ng 16 anyos na binaril at napatay ng pulis sa Rodriguez, Rizal. 15 anyos pala ito, Jared Anthony. 15 pa lang, 15. Oo, 15. 15 years old. Ayon kay Tatay Napoleon, ama ng biktimang si John Francis Pompada. 5 araw matapos ang insidente, sa gabi lamang, naiuwi sa kanilang bahay, itong bangkay ng kanilang mahal sa buhay, matapos isa lang umano sa autopsy, na hanggang sa mga oras na ito, ay hindi pa rin nila alam kung ano ang resulta. Dito mismo sa kinatatayuan natin, sa tapat mismo ng sariling bahay nitong individual, na dapat lugar kung saan pinakaligtas ng isang tao, ay sinasabing tinamaan ng baril si John Francis matapos sa bully ng umunoy polis ng kanyang kapatid, si John Ace. Kwento ni John Ace, sa hindi malamang kadahilanan, singita siya na nagpakilalang pulis, pero amoy alak at hindi naka-uniform. Doon sa highway at hinabol siya at dito sa tapat ng kanilang bahay. Para ikwento pa yung ilan sa mga pangyayari, katabi natin si Tatay Napoleon, ang ama itong si John Francis Pompada. Tatay, kumusta ang inyong pamilya sa mga sandaling ito? Ngayon, ano talaga, na ang hirap yung intindin kong panahon na ito dahil parang dinaanan ako ng tilubyo at hindi sakit. Hindi sakit naramdaman ko dahil hindi ko akalain na gano'n ang mangyayari sa akin. Para akong hindi ko maintindihan talaga. Dahil hindi mo akalain na nasa bahay mo, tapat mo na ng bahay mo, yan pala mamatay yung anak mo, yan pala babarilin. And dahil sa walang anong pulis. Yung anak mong si John Ace, siya yung original na sinita doon sa highway. Tapos si John Francis, yung biktima, nandito sa bahay nung nangyari insidente. Tama ba, Tatay? Opo. Yung si John Ace, sinabol ng nagpakilalang pulis at dito sa tapat ng bahay, kumatok. At sakto naman po na nagbukas yung bumunot ng baril yung naghahabol sa kanya at umugot siya po ng helmet. Nilabanan niya at pinambahan niya ng bato at umabanti kunti, tinuloy niya yung pagbabato. Hindi niya alam na yung patok niya naramdaman ni John Francis. Hindi niya alam na nagbukas na pala si John Francis. Nung bato niya, natumba yung dalawang nagkaangkas na sinasabing pulis na pala ngayon. Doon bumunot ang baril at pinagbabaril si John Ace. At si John Francis naman ang tinamaan dahil nakalabas na sa bahay. Si John Francis o si John Ace na kasama ni John Francis na mga huling sandali. Kumusta siya ngayon? I understand tulog pa ngayon at nagpapahinga. Pero kumusta ang inyong anak matapos ng insidente? Yun nga dahil siyempre bata pa. Parang hindi niya maano na may phobia din. Siyempre naman. Very traumatic yan. Tinatanong sa pagbabaril, siyempre mabibilang mo pa ba yung putok?
na ikaw ang pinagbabaril. Hindi mo ma-accurate ng bilang. Doon ako na-accurate ko ng bilang kasi dahil doon ako nagising sa ng putok. Andito ka tayo kung nangyari. Doon pala. Nandun ako, tulog ako, nagising ako pagputok. Kaya doon ko napabangon ako. Yun pala, yung anak ko na pala ako ng tinamaan. Hindi lang pala isang putok. Mga sa tansya niya, Edniel, ilang putok ang narinig ni tatay? Apat talaga. Apat na putok. Teka, si John Francis yung natinamaan, pero ang hinahabol nung si John Ace. Si John Francis, 15 anyos si John Francis. Opo. Si John Ace, ilang taon po? 19 years old po. 19. Oh. Naikwento niya ba sa inyo kung ba't siya hinabol ng mga pulis? Opo. Ano ho ba sabi niya? Ba't siya hinabol? Nung kumuha siya ng sahod po, doon sa kasama niyang trabaho dahil hindi siya nakapasok. Ang nagdala ng sahod niya, yung kasama niya. Nung pagbalik niya, mga 11, pasok ng alas 12, nasundan siya ng ang motor. Tinawag, hindi siya, nilingon. Tuloy-tuloy pa rin ang takbo niya. Nung malapit na sa kanya, bumagal siya. Oo, nilingon niya. Oo, tabi. Mga pulis kami. Tingin ng anak ko, hindi naman pulis ang tingin niya. Dahil hindi naman naka-uniform. Oo. Tapos may sinasabi pa na may alak. Nakikita, isa rin yung sa nakikita ng anak ko na namumula ang mata at dahil magkadikit, dumikit na sa kanya. Tumakbo siya. Akala niya hold upper, di ba? Siyempre, riding in tandem. Sumunod naman dito, sakto naman dito sa may kanto namin na nakaparada na sa harap namin dito sa bahay si John S. Bumunot ng baril yung angkas. Tapos yun nga, nagbukas na ng lumabas na si John Francis. Siya naman ang tiyempong paglabas niya, siya ang tinamaan ng bala. Hindi po. Pagtingin niya kasi hindi pa nakabukas dahil pagkatok niya dahil hindi naman basta-basta ang bukas ko. Oo. Pagkatok niya, nakita niya na nakaparada na bumunot na ng baril. Binunod niya yung helmet niya at si John S. Oo. Tumakbo siya. Pinatungay umarangkada. Pinukul niya talaga, natumba. Nakita niya matumba. Bumunot ang pulis. Pulis. Tapos naman si John Francis dito na ayan. Yan pala mismo yung pinto ninyo. Ayan. Opo. Tapos naman na narinig niya yung motor ko at yung kuya niya kumatok. Bumukas. Takbo naman din ng takbo ng ni John S. Dahil pinagpuputukan na siya. Si John Francis ang tinamaan. Jerry at Anthony, para lang mabigyan ng larawan yung tinuturo ni tatay. Ganito lang kalapit yung pulis nung nangyari yung pamamaril. Ito, yung kanto na ito, ayan lang yun. Yung dulo ng mesa na yan. Ganyan lang kalapit. Mga ilang hakbang lang, Kapag na mismo ng bahay, kung saan dapat pinakaligtas ang isang individual, doon pa nangyari yung insidente. Ilan ang naging tama ni John Francis, Edniel? Nabanggit na. Isang tama lang, sir. Saan tinamaan? Dito sa may Sikmura. Sa Sikmura. Okay. Okay, sabi nyo, nagising kayo nung marinig yung mga putok, lumabas kayo kaagad. Anong inabutan yung tagpo? Nung pumutok, sir, nung 4 na putok, tumayo ako. Yung nakita ko, yung mga bata dito sa harap dito. Pag-hakbang ko, yung isang anak kong babae, inasak niya dito si John Francis. Nung makapasok si John Francis, yung kayo, nakita niya yung tao na namaril pa. Pinatay niya itong ilaw. Tuloy-tuloy ang pagputok. Tuloy sa loob. Nakapasok sa loob. Hindi naman. Yung 4 na putok lang may tama isa. Tapos may tama na pala. Nung pinasinding ilaw, nagkalat ang dugo sa loob ng bahay.
Saan ba tinamaan tong si John Sikmura daw Francis? Doon, yun yan. Yung Ito sa Sikmura, sir. Okay, tapos nung tamaan na, lumapit pa ba sa inyo yung mga nagpapakilalang polis at nakita nilang tinamaan ang anak ninyo? Hindi na, sir. Nandoon na sila sa may waiting shed doon, yung Permiran Tricycle. Doon pa nakatayo, nag-aantay. Yung ikakarga na sana yung anak ko si John Francis, yung sa motor, papunta na doon sa kanto na yun. Sumigaw yung mga tao. Sumigaw ang mga tao na nandyan pa nakatayo. Lumabas ako, balik kayo. Si Janice nga, gusto bang lumabas? Sabi ko, wag na. Baka madalawan pa tayo. Ako na. Dito sila dumaan. Dito sa kabila. Umalis na, nakamotor. Umalis. Hindi, umalis yung anak ko na may tama. Dinala na doon sa hospital. Nadala naman pala sa ospital. Nadala, doon na hinabutan. Antukot, Jerry. Tapos, Sunday nangyari yung insidente, pero kagabi lang nauwi yung bangkay dahil sa sinasabing autopsy. Na hanggang sa mga oras na ito, hindi rin nila alam kung ano yung resulta, tama ba? Hindi pa alam. Wala pa raw resulta dahil nakalimutan daw ng doktor. Nako. Napirmahan. Ang sabi nila sa anak na dapat nagpatulpo na kayo dahil imposible makalimutan yung pirma ng doktor. Enyel, ang gusto ko malaman, nung may tama na si John Ace, si John Francis, anong ginawa ng mga pulis pagkatapos nung komosyon? Nung nagpakilalang pulis. Nandun lang sir sa may kanto doon. Dito mo lang pagdating sa hospital. Hindi. Dahil nakatayo lang doon. Nakita rin ng mga nagiinuman. Kaya silang nagsabi na huwag kayong dumaan dyan dahil nandun sa nakatayo. Dito kayo sa... Kaya pinabalik ko sila dito sa... Ano lumalabas sa pagtapos ng pamamaril, hindi pa umalis yung mga pulis. Nag-abang pa doon sa waiting shed. May 2 minuto pa siguro. Hindi ko lang accurate kasi dahil wala naman tayong Anyway, ang dapat dyan makasuhan yung pulis mga yun. Yung pulis ba hindi pa nakakulong? Pag off-lansita, naka-uniforme yan. Dapat yun, maliwanag na ito kung batsero. Pinapalitaw kasi off-lansita paano magiging pambihira? Off-lansita, nasa loob lang ng bahay itong... Saka hindi naka-uniforme. Pambihira. Ang pagkakalang kasi ng anak ko, sir, motor talaga ang sadya. Siyempre, wala namang magsisita na nakasunod. Kailangan karangin mo na mga polis kami. Saka walang uniform. Walang uniform. Walang mata, may ala. Namumula ang mata. Ay, naku. Ang isa pa doon, Anthony, Jerry, panguli na lang doon sa ikinalulungkot nitong pamilya, particularly Tatay Napoleon, ay lumalabas sa mga initial na report na hindi iniulat na umano'y nakainom. Itong sinasabing pulis na hinihingi pa natin yung update at pahayag ng Rizal Provincial Police Office kung ano na yung gagawin kay Corporal Arnulfo Sabilio. Ang sinasabi ni Tatay ay nitong mga nakaraang araw nagpunta na rito yung mga tauhan ng Rizal Provincial Police para magpaabot ng paunang tulong. Pero baka Tatay, may panawagan ka pa sa ating otoridad, Philippine National Police at sa iba pa rin na nakatutok dito sa kaso. At saka yun sir, yung inano ko rin, yung kopya ng nagpapa-increase kami. Sabi, bibigyan kami ng kopya para mai-guide din kami. Pagdating namin sa police station, ang sabi, ihatid na lang dahil yung wala daw silang printer, ipapocopy lang daw. Ewan ko kung ano yun dahil wala naman akong alam sa ganyan. So hanggang ngayon, wala pa rin kami, hindi pa rin namin alam kung saan napupunta yun. Kung Edniel, asistihan mo na rin, lubos-lubusin mo na, tulungan na natin yan. Huwag nating bitawat, kawawa naman yung... Kung anong tulong ang kailangan, tayo na ang umasiste dyan, Edniel. Gusto ko lang nag-aaral ba si John Francis? Anong grade na ba siya? Nasa anong baitang na si John Francis? Grade 10. Grade 9 po. Grade 9. Okay. Gusto nga sana niya mag-PDE. Gusto maging police si John Francis. Maging police din dahil yung kasi,
Pangarap niya yun bago. Pinatay lang siya ng pulis. Ayun, pangarap lang pala niya ang hindi lang pakatay sa kanya ng mga tao. Yun ang gumuho sa kanya. Nakikiramay po kami. Paabot mo, Edniel, ang ating pakikiramay. Akala ko kasi, ako ko lang mapanood din na ganun sa akin nangyari ngayon. Napakabigat nung yung sitwasyon, yung nararamdaman natin yung damdamin ng isang magulang kumbatsero. Kasi isipin mo, tama ka, Edniel, pagka nasa loob ka na ng pamamahay mo, bakura mo, meron ka na dapat feeling of safety and security. Din no? Tapos yung anak na nag-aaral grade 9 at ang pangarap pa pala ay maging pulis. Maging pulis. Ito kagagawa ng pulis. Sus Mariano kain talaga. Opo, hindi po namin ito bibitawan kung papaano po kami makakatulong sa anumang paraan po, tatay, ay gagawin po namin. Andiyan po si Edniel, magtutulong-tulong tayo at pati po sa lalo na dun sa legal na aspeto nito. At yung pulis na yun, kung nakikinig si General Acorda na, si Chief PNP Acorda, dapat po nakakulong ngayon yun. Dapat po makakulong yung pulis na yun. Hindi sabihin offline. Paano maging offline si tayo? Hindi offline si tayo, hold up. Mango-hold up yun. Mango-hold up yung pulis na yun. Saka tingnan nyo yung background ng pulis. Tingnan nyo yung background ng pulis. Binabasa ko kanina kung batsero kung ano ang pagkatao nitong pulis na to. May mga kaso na pala to Ay, sos. May mga kaso na to dati. Yung doon sa may Compact 5 na mga tindahan doon, nung ako nakapagkwento sa asawa ko na ganun raw talaga yung pulis yun malasing. Ayan. Pero question na. At saka yung nakasakay ako sa yung police mobile nila, dinala kami doon sa yung kinuhanan ako ng statement. Sabi na, yun nga iniiwasan ko yun pag nalasing. So, kilala ng mga kasamahan nila na gano'n pag nalalasing yan. Ito kung batsero dadalawang taon pa lang tong pulis. Kasi naging pulis to 2015. 2 taon pa lang tong nagiging pulis ay na-aresto na for violation of alarm and scandal. Mahilig talagang mamaril-maril tong luko-lukong pulis na to. Pag nakakainom. Pag nakakainom. At napatunayan siyang guilty sa alarm and scandal. Tulad talaga yan ng sir, yung mabigyan talaga ng hustisya yung anak ko. Paano, yun nga, General Acorda, ito po yung mga pulis natin. Ito po yung, kung may isa, dalawa, tatlo na gumagawa nito, wasak ang reputasyon ng buong pulis. Tatay, muli po, nakikiramay po kami sa inyo at asahan po nyo, ang DCRH po ay kasama po nyo sa paghahanap po ng katarungan. Sige po, tatay. Tumaasa po ako sa makakatulong sa akin na gumawa sa nagpatay sa anak ko na sana danasin niya yung mas matindi pa danasin yung hirap sa inanas ko ngayon dahil yung anak ko kahit construction day lang ako pinalaki ko yung maayos kahit ikutin mo ako dito sa buong South Philippines, nila ako nakikita na nagkaroon ng record, nagkasakay lang ako ng sasakyan ng pulis. Namatay na yung anak ko. Sana makarating ba ito kay Senador Tulfo na yung nangyayari na tawag na sanang maulit sa iba pa. Marami pong salamat, tatay, at muli ang aming pakikiramay. Tutulungan natin ito, Edniel. Tututukan natin ito. Jerry, habang tayo yung nagbabalita ngayon, nakikita ko sa isa kong telepono ngayon, tumatawag yung Rizal Provincial Police Office. Sasagutin natin pagtapos ng ulat at titingnan natin kung paano may ko-connect at matutulungan itong pamilyang ito. Pero tama kayo. Una, kabaligturaan, nasa iyong pamamahay ka na at pinakaligtas dapat ang isang individual. Dito pa nangyari yung krimen. Ikalawa, ang pangarap ni John Francis ay ang maging isang pulis.
siya namang tumapos sa kanyang batang-batang buhay. Mula rito sa may Rodriguez Rizal, ito, si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakakalungkot to, kumbatsero. Dapat kung may kakasuhan dito, hindi homicide to. Murder to, kumbatsero. Hinabol hanggang sa loob ng pamamahay. Talaga. Wala namang armas yung... At ang suspecha ko, tangka nilang hold upin. Hold up yan. No? Malinaw na malinaw po doon sa circumstances kasi kung na narinig Oplan po Sita natin. yan at tinutupad niya ang tungkulin niya bilang polis, naka-uniforme yan. Yun ang number one. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha. 2 por 2! 2 por 2! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP! Oras! Ay nako, ang sakit sa dibdib ng ating pakikipag-usap doon sa tatay nito si John A. saka si John Francis. Ramdam natin yung pagdadalamhati at panghihinayang ng tatay. Yung kahit daw, sabi niya, kahit ako'y construction worker lang, na itataguyod niya yung kanyang pamilya, wala siyang anumang record sa kanilang komunidad. Ay nako, parang ayoko nang magbalik. Tawagan mo nga yung regional director ng PNP. Yung ibang mga interviewin natin, wag na muna nating interviewin. Yung taga Region 4A, o kaya si PNP Chief mismo, dapat ay sagutin nila ito. Ano? Yun ang prioritize muna natin, Yuel, Mother, no? Mang-hold up yan, hold upin nila. Ang bira. Hold upin nila yung bata. Grabe. Ang sakit sa dibdib. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH, pangunahing balita, kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw po ngayon ng Biyernes, August 25, 2023. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Marcos dadalo sa opening ng FIBA World Cup ngayong araw. Seguridad ikinasa ng PNP. Dating Budget Undersecretary Lau, iba pang opisyal, pinakakasuhan ng Ombudsman sa Family Anomaly, pinadidismiss sa serbisyo. House detention kay Governor Mamba, pinigil ng Korte Suprema pero kaya nakauwi na si Governor. Isa pang pulis arestado, nakakulong na dahil sa pamamaril sa isang 15 anyos na binatilyo sa Rizal. 30 anyos na lalaki, nagpatuli dahil sa cash reward na 5,000. Oy, John, no? Sayang din to, 5,000. Pwede pa pala. Pwede pa. At Bagyong Goring, posibleng maging typhoon category. 4 na lugar nasa ilalim na ng signal number 1. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. 7:30 na ng umaga, magbabalik po kami para sa detalye ng mga balita. Sa balita, dadalo ang Pangulong Bongbong Marcos sa opening ceremony ng FIBA Basketball World Cup sa Philippine Arena ngayong araw. Kinumpirma sa DZRH ni Presidential Communication Office Undersecretary Honey Rose Mercado ang pagdalo ng Pangulo mamayang gabi. Una nang sinabi ng Pangulo na excited siyang i-reenact ang ceremonial jump ball toss ng kanyang ama nang unang mag-host ang Pilipinas ng FIBA World Championship noong 1978. Samantala, target ng Pilipinas na i-break ang record na 32,616 gate attendance
na naitala noong 1994 FIBA World Cup Finals sa Toronto, Canada. Break na yan. Basag na kagad yan. 32,000 lang pala babasagin eh. Ngayon wala ka nang mabiling ticket eh. Talaga. 55 bang 55,000 yun. Seating capacity nun. Yes. Samantala, kasado na ipatutupad na security measures ng Philippine National Police para sa International Basketball Federation o FIBA World Cup. Ang FIBA World Cup 2023 ay dadalawan ng mahigit sa 5,000 delegates, organizers at guests mula sa abroad. Ayon po ay Police Lieutenant General Michael Jan Dubria, overall supervisor. Mahigpit nilang babantayan ang main venue ng basketball games sa Philippine Arena sa Bulacan, Mall of Asia sa Pasay at Araneta Coliseum sa QC. Gayon din ang mga hotels na tutuluyan ng mga foreign delegates. Nasa mahigit 2,000 delegado ng FIBA ang dumating na sa bansa simula pa noong Agosto 22 ayon sa data mula sa PNP. Pinasisibak ng ombudsman sa serbisyo at pinakakasuhan ng GRAF ang mga kasalukuyan at dating opisyal ng procurement service ng Department of Budget and Management na sangkot sa multibilyong pisong halaga ng maanumalyang pagbili ng medical supplies noong 2020. Ito'y matapos makakita ng sapat na katibayan para kasuhan ang GRAF sa Sandigan Bayan sina dating PSDBM Executive Director Christopher Lloyd Liao, dating PSDBM Procurement Group Director at kasalukuyang Overall Deputy Ombudsman Warren Lex Leong. Kasama din sa pinakakasuhan ng ilan pang opisyal at kawani ng PSDBM. Gayon din ang mga opisyal ng Pharmaly sa pangunguna ng kanilang presidente na si Twinkle Dargani at treasurer na si Mohit Dargani. Napagalaman na umaabot sa kahinahinalang 11.5 billion pesos na halaga ng medical supplies sa Pharmaly ang inayos ng PSDBM noong nabanggit na taon. Pinigil ng Korte Suprema ang kautusan ng Kongreso na ipakulong si Cagayan Governor Manuel Mamba dahil sa contempt. Ginawa ng House Committee on Public Accounts at Suffrage and Electoral Reforms ang hakbang matapos tumanggi ang gobernador na dumalo sa pagdinig tungkol sa di umano'y iligal na pamamahagi ng ayuda sa panahon ng halalan noong Mayo ng nakaraang taon. Gayunman nagpalabas ng TRO o Temporary Restraining Order ng High Court laban sa House Detention Order kay Mamba ng Kongreso. Nakakulong na ang pulis na nakapatay ng 15 anyos na lalaki matapos tamaan ng bala ng barilin niya ang kaanak nito o kapatid nito na sinita sa Rodriguez Rizal. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ruben Piquero, Chief of Police ng Rodriguez Rizal, naharap si Police Corporal Arnulfo Sadillo sa kasong homicide. Ba't homicide lang? At attempted homicide dahil sa insidente. Kamay din sa kaso ang kasama niyang sibilyan na kinilala namang si Jeffrey Baguio. Tingnan mo na itong Oplan Sita, ang magkaangkas, sibilyan saka pulis. Kalokohan to. At naka-sibilyan din yung pulis. Naka-sibilyan yung pulis. Binigyan din ni Piquero. Yan. Oo. Binigyan din ni Piquero na hindi daw nila tinotolerate ang insidente. Lalo't malinaw na may pagkakamali si Sadillo nang barilin niya ang sinitang lalaki na nilala naman na si John Ace Ompad. Ang napatay po ay si John Francis. Si John Francis. John Francis. Yun po yung 15 anyos. Batay sa report, nagsagawa ng Oplan Sita si Sadillo sa kanyang area of responsibility. Ngunit hindi siya naka-uniform. Yan ang sabi ni Kernel. Kernel, magpaliwanag ka nga, Kernel. Sige nga. Kernel. Yun ang violation doon. Kasi habang naninita, ay nakasibilyan. Yun. Yun ang isa sa mali niya doon. Isa sa mali. Isa sa mali. Parang ang unang mali na maril ng isang tao na hindi naman wala namang kalaban-laban. Ang pangalawang mali bakit nananatili sa halay ng pulisya? Isa pang malaking kamalian, bakit nananatili sa pulisya, sa hanay ng pulisya yung ganyan, marami na palang kaso. At kinatatakutan kapag nakakainom. Tingnan mo na. Paano so pinasusweldo pa natin yan. Pinasusweldo natin ng malaki. Anak ng bakang dalaga. Tinatawagan po natin ang kahit sinong pulis na boss ni Colonel Piquero. Sa ibang balita, nagpasalamat ang isang lalaki mula sa Biliran, Eastern Samar matapos na makapagpatuli na. Matapos na siya'y matuli.
at matuli para magkapera. Kasunod dito ng inilunsad ng libreng tuli program sa lalawigan ng layong mabenepisyuhan ang mga lalaking lagpas na sa kalendaryo ang edad. Sa ilalim ng programa ng LGU, bibigyan ng 5,000 pisong cash ang sinumang lalaki 30 anyos pataas na maglalakas ng loob na magpa-circumcise. Iyo. Greg, 5,000, no? 5,000. Hindi, pero medyo mahihirapan na kayo kay Greg. Sino kaya ang pwede pang mangumbinsi kay Greg? Mother, sino pwedeng mangumbinsi kay Greg? Kausapin mo muna si Jay namin. Pero pagka kay Greg, double na yon, sobra na yon. Sabi siguro ni Greg, sobra naman na yon. No? Susunod! Tito Boy! Alamin natin kung nasa na ang bagyong Siguring. At abangan din ang report ni... pwede bang ngayon na natin tawagin si Boy Gonzales? Kanina pa yan. Ganun ba? Grabe itong traffic na to. Grabe itong traffic. Muntik na ho kaming mahuli ni Kumbatsero dahil dito. Napaka-traffic po dyan sa Delpan sa Maynila. RH29, Boy Gonzales. Kamin Boy! Jerry, yung napakahirap pumasok sa loob ng Manila International Port Terminal ayon kay Police Major Anthony Orgado, ang hepe ng Manila District Traffic Enforcement Unit. Kaya sa magbaon ng maraming pasensya sa naranasan sa traffic sa Ben Lopez, sa Boulevard, sa Tondo, southbound, mula sa Zaragoza Gate sa Manila North Port Terminal, mapagal na ang naranasan naming daloy na sakyan. Ayon kay Olgado, ang nagalaki ang truck ay na container van na tatlong lane ang nasasakop ng mga ito, nagagamit isang lane na lamang ay nagagamit ang privado. Ang ginawa na ngayon ng mga pulis ay dinivert na yung malalaking truck. Hindi na sila muna pinadadaanan dito sa ilalim ng isang tulay papunta ka ng Divisoria at kakaliwa ka. Kaya ang ginagawa ng mga pulis, pinadadivert ang mga driver doon sa Melopes sa Boulevard at sa panulukan ng Moriones. Ayos sa isa sa mga driver na nakausap ko, kagabi pa sila rito, madaling araw pa sila, nakatenga rito sa pagbaba ng Jetman Bridge. At kayo lamang pinaalis ng mga pulis dahil sa napapit tumilit yung driver na dito sa dumaan sa ilalim ng isang tulay sa Jetman. Kaya ngayon, ang nakikita ko isang lane, yung pababa ka ng Jetman Bridge, isang lane para sa mga privado, sa mga tricycle. Nakakita ko dumadaan dito. At 2 lane na naman ang nagagamit. Mahaba na yata, Boy. Mukhang abot na sa kanina. Abot na sa Roas Boulevard yan eh. Hanggang doon sa may hanggang sa tapat ng US Embassy. Sa may ano na. Yan yung sinabi ng MMDA na kausap ko pa lamang ngayon. Hanggang doon na raw sa may area ng Roas Boulevard at Calao. Pero sa ngayon, medyo lumuwag siya sa pagbaba. Umuusad na ba? Umuusad na? Umuusad na. Pagbaba mo ng Delpan Bridge at aakit pa sila ng isang tulay. Hindi sila pinadadaan dito sa ilang. Yun. Ang kailangan lang siguro dyan, Kumbatsero, kung matraffic man, huwag niyong binabarahan yung intersection. Huwag yung binabara yung intersection. Yung traffic light dyan sa Roas Boulevard tsaka ano yun, papuntang Manila Hotel. Manila Hotel, wala, wala. Sira, hindi gumagana. Parang patay sindi. Kaya ang kailangan doon, traffic enforcer wala pa enforcer kanina. Alas 5 pasada pa lang. Ngayon, siguro na may marami na enforcer dyan dahil kailangan na nilang manghuli. Basta na importante, yung intersection, huwag nyong babarahan. 7:45 ang ating oras, sandali po lamang. This time check is brought... Hi! Kumusta na yung mga tatay dyan, mga nanay dyan? May mga sahod ba kayo ng palanggana? Kapag ka po umuulan, may butas na yung bubong nyo. Meron ng kailangang palitan. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pa. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa.
Mag-cherry loom, pre-painted ka na! Uy, kumbatsero, dapat gawin nating less stressful ang bawat biyahe. Ayan, sa bagong Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid, mahaba man ang biyahe, mas bawas stress naman iisip sa nagtataasang presyo ng gasolina. Yung talaga, no? Stressful yun, kumbatsero. Talaga. Lalo pa ngayon, every week, tumataas ang presyo ng gasolina. Buti na lang, itong Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid, mas pinababa ang fuel consumption. Tipid sa gasolina, hatid ng 1.5 turbocharged engine at makabagong 48-volt hybrid system. At hindi lang yan, meron din itong panoramic sunroof na sakto sa mga scenic drives mo. 12.3-inch LCD instrument cluster, wireless mobile phone charger, at 6 na SRS airbags para safe ang bawat Cherry drive. Ngayon, kung marami kang bitbit at kailangan ikarga, sagot ng auto trunk release function ng bagong Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Panalo talaga yung advanced features nito. Kaya naman kung gusto mo nang masubukan ang bagong Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid, bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman ay check out ang kanilang website www.cherryauto.ph para sa karagdagang impormasyon. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ang pangalan pala ng regional director ng Calabarzon ay si Brigadier General Carlito Gases. Ayan. General Gases. RD, nako, tingnan nyo nang nangyayari. Ba't nakapag-duty yung ganyang klase ng pulis? Ba't pulis pa yan? May mga kaso na pala, convicted dapat sa mga pulis na nagkaroon na ng record, may constant monitoring. Yes. Tuloy-tuloy na binabantayan ng kanilang sa kanilang hanay kung yan ay dapat pang manatili sa PNP. Nakakalungkot. Hindi yung pinabayaan na dahil absuelto na sa kaso o na-servisyon niya na yung parusa sa kanya, wala na. Hindi ho. Ayan, tinan nyo yan. Hindi ho ito oplansita. Yung nangyari dyan. Wag nang bilugin ang ulo natin dyan. Oplansita ang kaangkas mo, sibilyan, tapos lasing ka, hindi ka naka-uniforme. Talaga. Hold up yan. Hold up na maliwanag yan. Hold upin nyo yung 19 anyos na nagtatrabaho. Tapos ang nabaril ay yung 15 anyos na kapatid. Isipin nyo, naalala ko si Kumbatsero, si Zoe, 15 anyos na. Oo nga, di ba? Ilang tulog na lang, 15 anyos na yung panganak. Ramdam natin yung pighati ng tatay. Ay, General Ed Arevalo, ay sabi niya, paano babangon ang reputasyon ng PNP? Bababa kaya, di ba, nire-report natin noong nakaraan, ang taas ng trust ratings ng PNP, number 3. Parang ayoko nang maniwala doon sa survey ng Okta Research na yun Parang ayokong maniwala Si Kuyang Els Bartolome tuloy na pagkalaki-laking tao, naluha. Naluha nung marinig niya yung tatay. Ay, nako, sobra talaga. Buti na lang at birthday ni Ate Sally, asawa ni Ka Jerry. Ay, teka. Birthday? Teka, si Sally, si Ate Sally Espidilyon pala. Espidilyon. Binabati ka, Ate Sally. Happy ni birthday, Ka Jerry. Ate Sally. Jerry and Sally Baha. Bago lang tayo magpaalam, gusto lang nating sabihin na ang tropical storm na Siguring bahagya pong lumakas habang mabagal na kumikilos sa may bahagi ng Batanes. Ayon sa Pag-asa, namataan ng bagyo sa layon 220 km sa silangan, timog silangan ng Basco. Taglay po nito ang hangin na umaabot sa 75 km per hour malapit sa gitna habang kumikilos patungo sa direksyong timog kanluran. Signal number 1 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands, eastern portion ng mainland Cagayan at northeastern portion ng Isabela. Kaya uulanin po ang mga lugar na aabutin po nitong bagyo. At long weekend natin na Kumbatsero ay magiging maulan. Asahan po ang pag-ulan sa Metro Manila, Aurora, Bataan, Calabarzon, Bicol Region, Dinagat Islands, Mimaropa at Visayas dahil sa habagat na pinalalakas at hinihila ng bagyo. Ang tanong! Saan kayo manonood ng FIBA World Cup Basketball? Talaga. May i-cover din po ito ng DZRH. Sino ang magko-cover sa atin, Mother?
Si Greg? Si Greg, at tumingin sabi ni Kuya Greg siguro, Ako na ba? Ako na yan. Walang problema yan. Walang problema. Kahit walang mobil. Ayan. Suportahan po natin ang ating Team Pilipinas, pero hindi lang yon, ang buong pag-host po natin ng FIBA World Cup na hanggang Agosto 10. Bye! Happy weekend! Ball star, Diane's debutante backseat of Jackie's car. Number 1.